for awareness, ano pong ginagawa ng OCD? Kasi dito sa Metro Manila, I think it's easier for people kasi laging may nandiyan, laging binabalita, hindi po ba? Aware sila na pinag-uusapan natin ngayon, itong the big one. Outside of Metro Manila, lalo po doon sa mga probinsya na hindi inaabot minsan halimbawa ng balita, paano po yung awareness na ginagawa po ng Office of Civil Defense sa pakikipagtulungan po sa mga LGUs? Ako, kagaya po nitong nakaraang linggo, 3 araw po namin pinatawag, inimbita po yung mga ibang probinsyang maaari po maapektuhan, yung mga galing po ng Region 3, Region 4, inimbita po namin sila dito sa Maynila upang at least sa simula po doon sa mga responders, yung mga mayroon pong katungkulan at may responsibilidad na magresponde at maganda, pinatawag po namin sila upang malaman nila ano ba talaga ibig sabihin ng paghahanda at masamang epekto nitong malakas na lindol kung sakasakaling mangyari. Isa po yon. Pangalawa, patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan, paghingi rin ng tulong, lalo na po talaga sa media. Kasi hindi po kaya namin mag-isa po ito, lalo na sa Office of Civil Defense. Hindi naman po kami malaking organisasyon. So yung pag-iingay, kumbaga, kailangan po ng tulong dyan. Yun po yung most effective po talaga, yung mass media po talaga. Humingi na rin po kami ng tulong sa ilang mga artista, kagaya po ni Ding Dong Dantes, kasi po kahit po 100 beses ako magpaliwanag, hindi naman po ako yung pinakasikat. Kumbaga, si Major Ding Dong kasi reserve officer namin yan sa Philippine Marine. So may mga videos po kaming ginawa, pakakalat namin yan. Libre lang po yun, nakuha po namin ng grant sa World Bank at ang naging kumbaga talent ay si Major Ding Dong Dantes. So ipapakalat po namin yan sa lahat ng hantayan po ba, halimbawa sa seaport, sa LTO, halimbawa habang naghihintay kayo, sa sinihan, yung lahat po na pwede namin ibigay yung digitally at yung actual videos upang talagang palawakin yan. Lalo na, tama po kayo, doon sa mga lugar na baka nag-iisip na hindi po sila maapektuhan po nitong the big one. Kasi bilang halimbawa, kung maalala natin noong 1990, dyan sa Nueva Ecija po ang epicenter nung napakalakas na lindol noong 1990. Nung gumalaw po yan, ang napakaraming nawasak na buildings, kagaya ng Hyatt Hotel sa Baguio City. So hindi kung saan po yung epicenter, doon lang po ang dapat magamba. No? Kahit po yung lagi po nating naririnig na Ruby Tower, Maynila po yan, noong 1968, ang gumalaw niyan Kasiguran, Aurora. Napakalayo po, no? Subalit ang nasirang mga struktura, Maynila. So wala pong ano talaga to walang limitasyon kung saan po yung gagalaw at maapektuhan po talaga pagdating ng lindol. Huwag tayong lalayo. Ito sa Myanmar po yung 7.7 magnitude. Pero ang bumagsak na building din sa Thailand,